So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Jonas versus Nikki. Tama na, inaabangan ko tong battle na to kasi alam ko na tangina Jonas to no? Alam ko na puro katatawanan yung mapapakinggan natin dito mga linya. So niready ko na rin yung sarili ko sa mga jokes na ibabato ng dalawang MC na to. So hindi ko masasabing style clash to, pero kung mag-iiba sila ng estilo, doon pa lang magiging style clash. Pero sa pagkakakilala natin sa dalawang MC na to, parehas silang nagpapatawa, parehas sila ng estilo, parehas sila ng kung paano bumatel, di ba? So I think magiging mas madali i-judge yung battle na to kasi nasa iisang agenda sila, no? So hindi naman pero si Jonas buwabara na rin to, so may seryoso na rin to. So tingnan natin kung anong klaseng battle, pero para sa akin it's battle of comedy and effectivity. So yun, wag natin patagalin. Jonas versus Nikki. Game. Sa pangil, sagbangan na! Check. Game pa tayo, game pa. Pinapili siya ni Boss P, tao ibon, gago, tao pinili. Tao no? Davao, kamusta? Na-miss ko kayo, tangina. Pero pasensya na kung ngayong gabi, di ako magpapatawa. Kaya bago ako mag-umpisa sa mga bara kong dinala, gusto sana kitang makalaban ng walang maskara. Gago. Pwede ba, Nikki? Hubarin mo na. Hubarin mo na! Hubarin mo na! Hubarin mo na! Ayaw Kasasabi lang niya na dito siya magpapatawa, pero alam naman natin na hindi ano lang 'yon. Walang katotohanan nyo kasi puta Jonas, imposibleng hindi magpatawa sa battle, di ba? So 'yun. Tapos biglang gusto makalaban ng walang maskara. Sira ulo talaga si Jonas. Hubarin mo na! Hubarin mo na! Ayaw Hoy, Nikki, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mong pananakot? Pukin ang ina ka, 29 years ka nang nakamaskot. Bakit ayaw mo maglantad? Baka masilipan ka ng angle? Hindi ka pangit, brother. Ako na mismo nagsasabi, normal yan sa mga camel. Malaki bibig? Malalaking ngipin? Wala kang problema, utol. Pinagkaiba mo lang sa kanila, wala kang bukol. Tsaka nakatayo ka kasi maglakad Kaya kasi nisita. Subukan mong lumakad pa ganito, tatanggapin ka nila. Bakit ba ganyan kasi yung bibig mo? Ang laki, tol. Kakakain mo yan ng alligator. Pag yung anak nyo nausog ni Nikki, bad trip ang inang yan. Yung huling batang nilawayan neto, basang-basa yung tiyan. Pero wag ka, naka-brace na yan. Iba na talaga pag may money. Di lalo kang gumwapo sa mata ng mga donkey. Yung mga kababata niyang kabayo, inangasan niya ng perang marami. Sabay sabi, mga tol, tara, kain tayo dayami. Gag. Alam niyo ba kung bakit yung bunganga niya lumaki yung warak? Nung pinanganak kasi to, yung kumadronas sa bibig siya hinatak.
Gago. Pagtangat sa kanya ng komadrona, biglang sinabi, oh, "Congrats sa misis, lumabas na yung tae nyo." Gago. One time umuwi si Nikki sa bahay nila galing school, umiiyak. Sabi niya sa mama niya, "Ma, yung classmate ko, sinabihan akong mukhang aso kanina." Sabi ng mama niya, "Gago talaga yung papa mo, tinanggalan ka na naman ng kadena." Alam nyo yung puting van na nangunguha ng bata? Nadaanan ko si tanga. Nung nakita yung mukha niya, hinatid siya sa kanila. Pero ngayon, may girlfriend na. Ang gandang lalaki. Ingatan mo siya, pare. Bihira kang makakita ng hineteng babae. Magpasalamat ka pa rin, pre. Mabait pa sa'yo, tadhana. Binigyan ka pa rin ng kapares kahit kamukha mo si Diwata. Okay, bars. Pares. Diwata. Wala bang nakasunod? Ulul pangit ka pa rin, di ka masasalba ng gold. Di matatakpan ng ginto yung kutis mong sunog. 18K yung kwintas pero yung mukha niya tubog. Pag nakikita kita, nasasabi ko, ang bait sa akin ni Lord. Ginawa niya ako ng may pagmamahal, ikaw ginawa ng may padabog. Hinulma niya ako sa simento, hinulma niya ako sa alikabok na may konting simento. Eto kaya negro, puta, purong aspalto. Kamukha mo si Pukirat. Sino yun? Okay, so as expected sa round 1 ni Jonas, no? Ganun talaga yun. Yun na talaga ina-expect kong round 1 ni Jonas, no? Comedy. Ayun, yung panalait, no? Ano ba yung mga tumatak ni Jonas doon? Yung camel, no? Straight ka lang lumakad kaya di ka nila tanggap. Tapos naka-braces. Tapos lalong gumawa pa sa paningin ng mga donkey. So, ano pa yung mga quotables doon? Yung komadrona sa bibig hinatak. Diba? So, marami ding naging quotable si Jonas dito sa mga jokes niya. Pero ang pinaka nagustuhan ko doon yung yung sa bibig hinatak ng komadrona. Tawa ko doon. So, ayun. Sobrang klaro naman, no, na comedy yung naging approach ni Jonas sa round 1. Kumbaga, sinet niya yung mga tao para sa momentum niya, kumbaga para sa rounds 2 and 3 is makinig pa rin sa kanya, no. Parang ganun ko na take yung round 1 ni Jonas kasi hindi siya bumitaw ng mga seryosong linya dito, no. More on jokes talaga, comedy. So, kinuha niya yung crowd kinuha niya yung loob ng crowd na para sa mga yun nga, para sa rounds 2 and 3 pakinggan siya kasi mahirap yung ganoon yung ibang battles, no. Most of the time sa sa amateur hindi may mga battles din sa flip top na ganoon na sobrang seryoso sa round 1, then pagdating sa round 2 hindi na masyadong kumbaga yung iba natutulugan na, yung ibang linya natutulugan na kasi nga hindi nakuha ng MC na yun yung attention ng crowd. So ginawa ni Jonas, kinuha niya dito. And tingnan natin kung ano yung magiging atake niya sa rounds 2 and 3. So ako, no, 'di ba? Personally, para sa akin, yung take ko doon, kaabang-abang yung round 2 niya. Kumbaga yung mindset ko dito is ano pa yung ipapakita ni Jonas sa round 2. Kaya papakinggan ka talaga So I think ganun talaga niya sinet yung mindset ng mga tao. So yun, ang ganda ng round 2 ni Jonas, and then umikot sa comedy, sa panlalait kay Nikki. 'Di ba? So, 'yun, tignan natin effective 'yun, pero tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Nikki kay Jonas. Tinira pa niya yung girlfriend ko. It hurts. Yung linyang yon sobrang babaw.
Proud na proud ako sa girlfriend ko, Nas, kasi di yun kagaya ng asawa mo na kinuha mo sa agaw. Iyo ko sana isama yun, pero tinira mo girlfriend ko eh. Real talk, yung asawa niya, girlfriend ng kaibigan niya. Kaya yung kaibigan niya ngayon, putan, nag-uol. Habang nagsisex kayo, yung kaibigan mo, tol, umiiyak habang nagjajakol. Tangina neto. Nandadamay ng girlfriend, gago. Pangit ang girlfriend mo, may bunyi sa mukha. Game? Siya daw yung Jonas dun sa Bible. Yun ang lagi niyang binibida. Dating nilamon ng balyena, ngayon nilamon na ng sistema. O, nag-iba na yung eksena. Narinig ko na yung nilamon ng sistema. So, narinig ko na yung linya na yun. And, okay sana yung rebuttals ni, yan, singit na natin. Okay sana yung rebuttals ni Nikki eh. Pero, nagmukha siyang ano doon. Nagmukha siyang desperado na ibalik yung linya na yun. So, para sa akin, okay na sana na hindi na niya pansin yung linya na yun, no? Or yung isang rebut, okay na yun. Kaso dinugtungan niya pa ng dinugtungan. So, naging, ano tuloy, no? Nagmukhang eager si Nikki na mabalik yung linya na yun, which is hindi naging ganun ka-epektibo. So, yun. Ganun ko lang na take yun. Na ngayon nilamon na ng sistema. O, nag-iba na yung eksena. Ika'y sugo na ni Phoebus. At ang lalamon sa'yo na big fish, di mo inaasahang seahorse. Kaya ano? Malaki ba bunganga ko ungas? Di ko yan tinatanggi, Diyos ko. You're just a piece of cake, Jonas, kaya lalamunin ka ng buo. Davao game! Isa pa, game! Ito'y laban ng Mindanao Heartthrob versus Michael Jackson ng Pinas. Isa kang malaking tanga. Feeling MJ itong banlag porque nagmumunwok yung mata. Michael Jackson ng Pinas, yun ay sobrang labo. Parang mga mata mo, Nas, sobrang layo. At asensado ka namin, Nax. Yung suot, puro na fine clothes. Kinukuha nga siya dati ng X-Men. Siya yung papalit kay Cyclops. Puta, yung laser niya, pag ano, no? Tweng! 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 At kahit banlag tong si Jonas, hanga ako sa kanyang vision. Alam nyo ba yung vision niya sa buhay? Magkaroon ng isang vision. Kasi tingnan nyo naman yung mata. Pambihira. Kala mo naka-duty ng holiday kasi doble yung kita. Okay, doble yung kita. Narinig ko na rin yun. 'Di ba? So, narinig ko na rin yun. Di ko alam kung Hindi ko alam kung kanino ko narinig, pero basta narinig ko na yan. Kay Lipcram ata, kay Lipcram or kay Jonas din mismo. Hindi ko na matandaan. Naka-duty ng holiday kasi doble yung kita. Kaya, sa isa, doble yung kita. Kaya, bilang MC, sa mataas na TF, karapat dapat. Kasi ikaw lang yung natatanging battle MC na kayang makipag 2-on-1 sa 4. At sobrang pandak mo, tol. Yung height mo, hirap nang ayusin. Pag magkatabi kayo ni Dagol, na pagkakamalan kayong magtsuhin. At dahil dyan sa height mo, at pag ng baba ito, taya pati pato, o wag ka nang magpanggap. Sobrang hilig niya sa chicks kahit yung height niya pandak.
Huwag ka nang magpanggap. At dahil dyan sa height mo, shit, yung itlog mo nagdudusa. Kasi sa tuwing maglalakad, yung betlog sumasaya di sa lupa. Sumasaya yung betlog mo. Kaya mas maitim pa yan sa utong. Kung ako sa'yo, Nas, yung betlog mo, pakabitan mo ng gulong. At nung bata pa si Jonas, yung kuna niya Tupperware. Ganito resulta pag yung bata in-overdose sa cherry fair. Tas ang lakas magmataas. Kala mo chandelier. Remember, ka-level mo si Dagul, Baby Giant at naka-wheelchair na Joshua Berenguer. At speaking of Joshua Berenguer, nung laban nyo ni Righteous One sa QC, laban ng PWD. Gago. Person with disability, yung PSP, naging DSWD. Nakakahiya kayo. Lalo na sa mga taong in attendance. Banlag kontra lumpong nag-aaway para sa financial assistance, tarantado. Boss Vivos, yung mga ganong laban, dapat mo nang i-avoid. Kasi sa mga mash-up na ganyan yung mga tao, tinatawag kang mongguloid. Mongguloid ng puta. Kasi pag si Righteous One sumampa ng stage, kailangan mo ng matinding buhatan. Pag si Jonas naman sumampa ng stage, kailangan mo pang gabayan. Pag si Righteous One bumatel, tululaway pag nag-rap. Pag si Jonas na bumatel, sa suso nakaharap. At kung mukha lang ang usapan, lamang ka lang sa akin sa pisngi. Oo, kaya mo kong talunin sa palaparan ng ilong, pero sa palakihan ng bunanga, tol, hindi. Kaya anong may pagyalabang mo? May milyon ka? May milyon din ako. May kotse ka? May kotse din ako. Maganda yung asawa mo? Ha? Maganda din GF ko. Gwapo ka? Ulul, masarap durian sa Davao! Okay, so round 1, Jonas 9-7. So hindi ko masyadong natripan yung round 1 ni Nikki. Ang dami niyang mga pasikot-sikot na linya. Unlike kay Jonas na direkta talaga, no, direkta Jonas, direkta Nikki, mga jokes niya Nikki talaga 'yon, para kay Nikki talaga. Yung kay Nikki kasi umikot ng umikot tapos hindi ganoon ka effective yung punchline or yung jokes. So ayun, hindi ko masyadong na-tripan yung round 2 ni Nikki. Tapos ang dami niyang mga lines na narinig ko na sa ibang battles. Tapos yung huli niya, Shernan, no? Shernan na linya yon. So yun, ineffective si Nikki dito para sa akin, no? Although yes, may mga jokes na pasok pero hindi ganoon kalakas yung impact. Yun, round 2. Round 1, Jonas yun, 9-7. Round 2. Hay! Kala ko pa naman, ito na yung pinakamakulit sa inyo. Puki ng ina! Pinagtatanggol pa yung girlfriend. Yun na ba yung mga tira mong pang-away? Ang ina no? Defensive sa nanay. Ang inang asawa na ito mukhang nanay, ang puta. Go. Asawa ko maganda, yan talaga ang maganda, pre. Hindi ako OA. Yun ang okay. Pag yung asawa ko, tas yung asawa mo nagtabi, yung asawa mo mukhang PA. Nasaan na yung girlfriend na ito? Ang swerte sa'yo ni Nikki. Ang malas mo sa kanya. Ang ina no? Okay din yung asawa mo, okay din. Ano din siya, PW din yung gusto. Ang baduy ng buong round.
Ako daw, PWD. Tanginan to, bumili sa Jollibee, binigyan ng discount. Di ba? Ikaw yung binigyan. Round 2 game! Ngayong ako na ang kaharap mo, maswerte ka at mapalad. Kahit papano, yung karera mo ay uusad at lalakad. Kaya manalo o matalo, magpasalamat ka na agad. Dahil kalaban mo na yung dating bumibili lang sa'yo ng buko salad. Ano kala mo di ko sasabihin? Ulul gago! Tindero siya dati ng buko salad. Buko ka ano? Pag mauurat kayo, pag natikman nyo, paninda nito. Uki ng inang salad dyan, may pamintang buo. Gago. Nagtayo to dati ng karinderya. Kaso agaran din nalugi. May customer siyang nakakain ng sisig na may susi. Di lang isang beses yun nangyari. At kaya yun napasarado, may jeepney driver ang nakakain ng tsampuradong may kandado. Kaya nagtayo na lang ng bar. Tangina. Kaso nga lang, sablay pa rin. Inaaway niya yung mga customer pag nakikita niyan lasing. Gago. Tanginan to, praneng. Ubod ng bugok. Pinapagalitan yung DJ pag nagpapatugtog. Ikaw lang kilala kong ganyan. Ibang klaseng businessman. Nag-open ka ng bar, tas gusto mo tahimik lang. Tanginan to, tas nagre-reklamo bakit daw hindi tinatao. Kung di ka ba naman tarantado, yung pwesto mo, simenteryo. Sino customer mo, si Plasma? Pero maiba tayo. Siya daw ang heartthrob ng Mindanao. Grabe ka naman magbiro. Tuloy, mga babae rito, gusto na lamang magtibo. Mas pipiliin na lang daw nilang magtomboy kaysa sa tulad mo, mabigo. Di daw nila kaya na yung papa ng anak nila, iro. Di ko alam, Iro. Yung gantong itsura sa Maynila, kawawa at lagot. Kahit graduate ka ng engineering, magbebenta ka ng balot. Ganto pala gwapo sa Davao. Okay ng inang yan. Okay dito no? Casual kayong makipagrelasyon sa aswang. Gago. Aswang ka. Huwag ka na magpanggap. Nag-iibang anyo ka lang pag may langis kang nilalaklak. Pero malapit nang mag-alas 12, lalabas na ang iyong pakpak. O tinawag kitang aswang kasi nga ang wakwak. Okay. Kaya pala pag may battle ka sa Maynila, di ka nag-e-eroplano. Humihingi ng pambili ng tiket pero lilipa rin niya mano-mano. Habang nasa ere, nagtatanong pa si Gago, "Boss, pasay na to?" "Thank you." Ganyan mag-jokes, creative. Di ka ba namamangha? Biruin mo, naisip ko yun nang hindi ko sinasadya. Gusto ko lang kasi magpatawa at magpasaya lang ang hangarin. Pero pag di na ako nagbiro sa battle, mag-iiyakan kayo sa akin. Okay, so yung round 2, pinakinggan ko na lang talaga yung yung battle na to, no? Pakinggan na lang natin yung battle na to. Nag-decide na si Jonas na more on comedy yung ibabanat niya dito, and I think hindi na ako mag-expect ng technical or mga seryosong banat sa round 3. So magiging ayun na yung pattern consistent na si Jonas from that style, no? Comedy, jokes, 'di ba? Personals, kung ano-ano na tinawag ni Jonas kay Nikki sa first 2 rounds, no? Doon yung camel, donkey, aswang, wakwak. Diba? So, ayun. Para sa akin, same yung atake ni Jonas from round 1 to 2. So, kung ano man yung naging komento ko sa round 1, ayun din yung magiging komento ko sa round 2. So, 1 and 2, possible nga yung round 2 mas, mas malakas pa compared dun sa round 1. Pero tignan natin. So, kailangan bumawi ni Nikki dito kasi masyadong malayo yung performance ni Nikki dun sa round 1 niya. Diba? So, kailangang mahabol ni Nikki yung battle na to.
Yung tinda kong buko salad, kanyang sinisita. Sinisita mo yung buko salad ko kasi yung benta mo, wala nang bentang kutsinta na. Tangin ang ribat yan, no? Di pa nabuo. Say game, round to game. Taas ka kayo, boss. Sanay ito sa 2-on-1. Lumala mo ng dalawa. Kaso nasa Davao ka yung binigay purong buto na yung utak mataba o buto, utak. Hindi mo pa ba ramdam yung chong na hindi uso dito ang pares. Matrip namin dito, Bulka Chong. Game! Yo, sa battle to, todo bigay. Di makita tong hapong-hapo. Kala mo fratman pag humataw. Kasi nga palong-palo. Kaya pala... Okay, yung palong-palo na schema, narinig ko na rin yun, no? Sa FRBL, I think that's sa FRBL ko narinig yung linya na yun. Yung palong-palo, something. Fratman pag humataw. Kasi nga palong-palo. Kaya pala sanay sa 2-on-1. Sa PSP nagagawa. 2 ilog na nababangga. Pag Jonas na nagbabangka. Ay sus. Kitang-kita sa previous battle mo. Sabog ka kung gumalaw. Ano yon? Maluwag pustiso mo kaya pangakusang gumagalaw? At di ko na inisip yung nas, yung duda ko at kutob. Inisip ko na lang na yung pustiso mo, DJ. Tas nag-e-scratch sa loob. Ngiwi, 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 ngiwi. Ngiwi, ngiwi. Gago. At may sumikat to na kanta. May sumikat to na kanta. Ang title? MP Light. Isang tagay para sa tagumpay. Nasulat niya ang kantang yon madaling araw habang umiinom ng tanduay. Tangina mo, iniinom mo tanduay tas kanta mo MP Light. Utak barok. Ganyan ang resulta pag ang pulutan nyo sa inuman lamok. Pare, lasing na ako. Ano na, pulutan mo na. Eto pare, game! Ang dami kong problema, na tila ba dilema? Dilema? Tangina awit bro. Kakalaya lang ni Dilima sa kulungan, ngayon sa kanta, dinadawit mo. Tas sabi niya sa chorus, buti na lang meron pang MP Light, San Mig Light, tsaka Marlboro Light. Marlboro Light? Tangina ayos din. Nang malaman-laman ko, yung Yossi niya, Aris Green. Tangina neto, nakakahiya ka iho. Imong kanta, million views niya, imong Yossi, 2.5. Diyos mio. O baka magribat, sabihin wala akong kanta. Yun ay isang maling tugon. Kasi kung nagkataon, naglabas lang ako ng kanta nun, malamang walang floji ngayon. Wow. Oh, ano, Floji? Game ka ba, Brad? Chat mo lang ako sa Facebook, Jonathan Vivas, kung gusto mo ng collab. Wow! Wow! Yo! At pag si Jonas na sobrahan sa alak, yung gawain ang sagwa. Trip na trip niya paglaseng ang magpagangbang sa bakla. Tigil mo na kakainom mo. Brother, huwag kang masyadong makulit. Ikaw lang yung kilala kong lasinggerong nagkakahangover sa puwet. Tas, nakita niya raw bayag ni Arik. Okay. Kulay pula, sabi mo men. Barracks battle. Hindi pula kulay bayag ni Enigma. Yung bayag niya color pink. Oo, color pink. Oo, color pink. Kaya ngayong gabi, gagawa ko ng petisyon na yung bayag na nakita hindi kay Arik, gago kay Kuya Dennis yun. Oo, kay Dennis. Kaya sa pambuboso, sobrang malas. Kabisadong kabisado ko, bayag nila pareho nas kasi sabay ko yun nilamas. Gogo. Tas sinahamon pa ng 1-on-1 si Sinyo. Yun ay mali na hangarin. Magdasal man ng ilang libong ama namin, lagay mo doon tol, alanganin. Magbatak sa sulat,
Wala rin. Imposible kang pala rin. Oo, imposible para mong sinabing kayang talunin ni Mata yung ika-anim. Okay. I think we should proceed na sa round 3 ni Jonas. So, sabi ko kanina bago tayo mag-start, kailangan makabawi ni Nikki sa performance, no? Kasi yung round 1 niya is hindi ganoon ka-impactful. Then pagdating sa round 2, ganoon pa rin, no? Hindi pa rin, hindi ko alam kung ba't hindi nagiging epektibo si Jonas dito. Ay si Nikki dito. Siguro marami siyang kulang. Okay naman yung atake ni Nikki, no? Jokes pa rin, style pa rin naman yun. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit hindi nagiging effective sa pagkakataon na to. Siguro hindi ko masabi kung bakit Pero round 2 will be Jonas yun. So mas malakas yung round 2 ni Jonas para sa akin 'di ba? Sabi ko nga 'di ba? Same or mas malakas, no? Possible na mas malakas pa yun. Pero yun, wala na ako masyadong explanation pa dito. Round 1 and 2 Jonas na yun. 9 and 10 yung scoring. So 19 to 14, 7-7 sa rounds 1 and 2 ni Nikki, 9 and 10 naman kay Jonas. So yun, 19 to 14. So round 3. Wala akong ano yung masasabi natin dun sa round 2 ni Nikki, no? So sabi ko, inaabangan ko yung battle na to kasi on paper, alam mo na magpapalitan to ng mga comedy ng comedy lines pero para sa akin si Jonas lang yung mas consistent, mas nakakatawa, mas nakakapag-produce ng solid jokes than si Nikki. Pababa sayang. Hinahamon ko daw si Sinyo. Ukin ang ina. Napanood mo yung video? Ako yung hinahamon niya, tanga. Diba? Sino yung gustong makalaban mo doon? Jonas tsaka Shernan. Bobo ang puta. Ang ina neto. Oo, yung ngipin kong isa sa unahan, pustiso. Tanggap ko to. Kaysa naman sa mukha mo, hindi sa'yo. Balik mo yan. Balik mo daw. Ano yan, May, contract? Contract. Sa mukha mo na contract, Round 3 game. Ito, seryoso na. Pag-usapan naman natin yung sinabi mo kay K-Ram na talaga namang nakakabwisit. May event daw sa Bigo na hindi natuloy kasi yung K-Ram nanghingi ng TF. Alam mo ba na bilang artist, karapatan natin mag-demand ng bayad? Di mo ba yun naisip? Ikaw nga may TF ka na rito, puta, nagbenta ka pa ng ticket. Anong gusto mo? Mag-perform kami ng walang bayad at sa puso namin taos? Hindi na namin kailangan ng pera, puta, kupal ka ba, boss? Kaya kami kumakayod kasi marami kaming bills. Ikaw karapatan mong di bayaran kasi wala ka namang skills. Bilang rapper, wala kang kanta. Sa battle ka lang patok. Pag kinuha ka sa event, anong gagawin mo? Kakain ka ng buhay na manok? Dito nga sa battle, wala kang tira. Goods ka lang kasi pangit. Walang karisma, baduy mag-joke, sa madaling salita, wala kang talent. Okay. Tas ang kapal na mukha mo na magyabang, lahat ng battle ko, million views. Yan ang inangas niya kay Fonger. Dahil lang naman sa battle niyo ni Sinyo, hindi ka makaget over. Pinagmamalaki mo pa, dapat nga mahiya ka, brother. Ikaw lang ang kilala kong Batman na binadibag ng Joker. Ooh. Nung laban nila ni Sinyo, nag-costume siya ng Batman. Kasi siya daw ay paniki na kampo ng kadiliman. Pero sakto ang paniki yung napili mong galawan. Kasi mahina ka kapag sikat na yung kalaban. Paano ko nasabi? Nasa flip top yung katibayan. Na yung si Sinyo na nagpasikat, di mo kami napakitaan. Kaya magpasalamat ka dun kay Kagasan, yung karir mo nagkabuhay. Anong Batman? Baka vampire, sa sipsipan ka lang mahusay. Masakit tong sinasabi ko pero kailangan mong magising. Pag pinabayaan kitang nakatanga, baka maiwan kang nakalibing. Patagal ng patagal, marami ng pagaling. Huwag mo nang hintayin dumating yung araw na di ka na rin mapansin. Kasi alam ko, Nikki, meron kang galing. Natatakot ka lang, tol.
Ba't di mo subukan ilabas yung talento mo sa karakol? Anong akala mo, concern ako sa'yo? Pakyo ka, Nikki. Hindi ako si Kuya Sak maestrong papayuhan ka sa round 3. Diyan sa buhay mong walang kwenta, tol, wala akong pakialam. Kung gusto mo maging paniki, maging kabayo, o maging super kalan. Yung makalaban kita rito, okay na ako. Yung panalo, bonus na lang. Tapos ma-spit ko yung rounds na pinaghandaan ko 2 linggo lang. Yung makapag-perform sa harap ng Dabawenyo, sobrang sarap sa pakiramdam. Malaking blessings na sa akin na yung mukha ko di ganyan. Time. Okay. Tangina. Kasasabi ko pa lang kanina na hindi na ako mag-expect ng isang seryoso o technical na Jonas kasi pattern niya 1 and 2 comedy. Tapos biglang round 3 naging seryoso yung approach niya. And pero mix pa din no? Mix pa din kahit na may mga seryosong banat si Jonas, nasisingitan niya pa rin ng mga alam mo yung binabali niya, kumbaga ready na yung tao sa seryoso na banat pero binabali ni Jonas sa sa pamamagitan ng jokes or joke yung pang-apat na linya. So ganun pa rin no? Pero mas angat yung pagiging technical ni Jonas dito. Konti lang yung mga patawan niya dito. Para sa akin okay pa rin yun, malakas pa rin yun. Naitawid na ni Jonas ng malinis yung round 3 at hindi man naging ganun ka-powerful ng round 2. Pero I think Jonas built a solid performance sa battle na to. Game! Ngayong round 3 na, huwag sana kayong mabibigla. Kung isang malaking revelasyon ang mangyayari ngayon dito sa gitna. Kaya, handa na ba kayo? Ready na? Game! Erlan, pasok! Bago ko simulan yung bala ko, Title C, lagyan mo ng subtitle para malaman nila. Gago. Papa. Boss! May boss! May gusto lang akong sabihin. Nabibi mo rin ako, Danny Gasol. Ako si Baby Bisin. At pasensya na. Kung ganito ang aking itsura, wag kayo maparanoid. Nagmukha lang ako sa daddy ko. Namukha mong kuloid. Gago. At boss P, marikalo sana ka kayo. Matagal ka tang inipon. Joke lang yun, taghirap ako ngayon. At boss Nicky, tangina mo. Masaya ako sa buhay ko, wala akong problema. Binigyan mo ko ng bara dito. Ito naman kalaban mo, si Jonas ng TDS. Puta, what a waste. Ilalagay ka to sa garbage. At natapat sa garbage. Garbage waste. Wala ka talagang hiya sa akin. Okay sana ako Pero bigla mo akong binigyan ng break. Sana may diip ka rin sa akin. Ayos Palakpakan natin, sir, isang beses. Mamaya na yung TF mo, Earl. Si Boss P na bahala. Yo, game! Tinawag mo akong pangit! Malaki bunganga! Kabayo! Lahat yan inipon ko! Binihisa ng sarili. Nagpagluta, nagpa-brace. Naslaki na nang nagastos ko. At ang sakit lang sa pakiramdam.
na ginawa ko na lahat. Kaso ganun pa din itsura ko. Kaya Ama naming nasa langit, aming Diyos, kayo na po bahala, Panginoon ko. At nagdasal ako, Boss Phoebus, kasi ubos na ipon ko. At sa laban nila ni Range, may rugby tong dala-dala na nakalagay sa cellophane, patunay na supot ka pa. Walang magandang naidudulot ang pagra-rugby. Tandaan mo to. Kung meron man yun ay nababawasan taba ng mga pulis na naghahabol sa'yo. Kasi nung pinapili siya, diploma o diskarte, yung pinili niya mag-rugby. Yung classroom niya dati, overpass. Itong Jonas, ibang klase. Walang pake sa kinabukasan, pamilya o kahit sino. Palibhasa yung kahirapan, pwede niyang isisi sa gobyerno, tarantado. Kaya lumaki itong bobo, kupal, buraot at swail. Nung minsang nagkatulo si Poison Kakajakol, pinasingot niya ng Volcasil. Volcasil gamot sa tulo. Volcasil gamot sa tulo. Lakas ng trip mo, gago ka. Lakas ng trip mo, gago ka. Kakaragbi mo, tanghaling tapat, pati yung utak mo nauga. At pag-usapan naman natin yung pustiso mo na biglang nagre-react. Na pag tinira mo sa battle, puta kusang nagre-rebat. Sa pustiso niyang may buhay, si Jonas sobrang swerte. Pagpagod siya, yung pustiso niya, nauutusan niyang mamalengke. At sa battle nyo nilip, tangina, may umubo eh. Di ko alam, may reaction yun, no? At sa battle nyo nilip, sobrang kupal ang kulit. Nagtatalo yung dalawang bungal kung sino ang may pustisong madikit. Hiyang-hiya yung dentista nyo. Sa naisip nyo nag-gimmick. Nung napanood yung battle hanggang ngayon, di pa bumabalik na clinic. At resulta ng laban nyo, 5-0. Itong Jonas binadibag. Pinaulanan ng multibars at jokes tong Jonas di nakasalag. At imbis na pumalag, naglapag na lang ng pick ng tae ni Lipto. Sabay spit ng tae niya na script nax, kadiri ng shit mo. At eto pa naisip ko, yung tae niya bit-bit mo. Mula sa bahay papuntang venue, puta, ang baho ng trip mo. Okay. Yung ambaon ng trip mo, narinig ko na rin yun. So, maraming linya si Nikki dito na, narinig ko na sa battles, sa ibang battles talaga. At sa pagbalandra mo ng tae niya, yung anxiety ni Lipcram, mas lumala pag gago ka. Kasi di niya lubos maisip na sarili niyang kaibigan ang maglalabas ng baho niya. Okay. Kaya dapat ka nang magbigti. Di na dapat pagkatiwalaan ngayong ikaw ay nasa kote. Para lang sa salapit, dinaydor pati sarili niyang kaibigan, Mr. Jonas Iscariote. Malakasan na palantasan, malalagasan sa patala. Pangil sa pangil. Okay, so tanga na hindi to yung ina-expect kong battle, men. So siguro hindi naman sa bias, no. Pero I think mas magiging malakas siguro to kung sa flip top na ganap, no. Kasi for sure magiging, kung hindi naging epektibo si Nikki dito, for sure naman mas maging epektibo siya dun kung sa flip top nangyari. Si Jonas naman consistent naman palagi yan, 'di ba? So nanginayang ako kasi hindi ito yung ina-expect kong battle. Sabi ko nga sa umpisa ng review natin, on paper sobrang classic na match-up kasi pares sila ng estilo. Pero at the end of the day, after natin mapanood, nanginayang ako kasi hindi ito yung ina-expect kong battle. So si Jonas lang siguro yung masasabi ko na naging consistent all 3 rounds. Si Nikki pababa pababa. Pero yun,
Hindi man ito yung ina-expect kong battle, pero I think Jonas got this all 3 rounds. So, yun. Wala na akong masyadong explanation. 1 and 2 ni Nikki, kumbaga, hindi na naging ganun ka-epektibo. Kaya sa round 3, kahit na maganda yung round 3 ni Nikki, hindi naging ganun ka lakas yung impact kasi wala na first 2 rounds na unahan na siya ng ganung level ng performance. So, yun. Tapos may iba pang nag-spit sa kanya sa umpisa ng round 3, 'di ba? Malaking bawas din 'yun para sa akin. So, yun, 9-7 pa 9-6, hindi 9-6. 9-7. Sige, 9-7. So, 21 points for Nikki. Then, kay Jonas naman is 28. 28 to 21. All 3 rounds, Jonas ako dito. Angil Davao City, ang mananalo dito ay magkakamit ng 30,000 pesos bonus. Ang boto ng mga hurado, 5-0. Panalo si Jonas! Thank you. Yun, maraming salamat nga pala kay Mrs. Ang galing mo magsulat. Buti nakabisado ko sulat mo. Okay, so yun. Wala na akong ibang sasabihin pa dito kasi kitang-kita naman all 3 rounds or kitang-kita naman during the battle na maganda yung naging palitan nila at para sa akin malinaw naman din na nakuha ni Jonas yun. So yun, wala na akong iba pang extra comments sa battle na to. Jonas, all 3 rounds. So yun. Kita-kits tayo next na review. Sak Maestro, Pistolero. So, peace out.